Kapag pinag-usapan ng USA Basketball, ay kadalasang may dalawang bersyon ng Team USA ang laging nababanggit. Ang 1992 Dream Team at ang 2008 Redeem Team. Ang dalawa sa pinakamalakas na basketball team na nabuo sa kasaysayan ng basketball, na parehong puno ng mga NBA legends at Hall of Famers na nagdumina sa kani-kanilang era. Ngunit maraming fans at analysts ang nagtatalo kung sino nga ba ang mas malakas na grupo. Ang Dream Team nga ba na pinangungunahan ni Jordan, Bird at Magic, o ang kupunan ni Kobe, LeBron at D-Wade na binansagang Redeem Team? At yan ang ating pag-uusapan sa video na ito. Ngunit kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay hinihingi ko ang iyong suporta na mag-subscribe sa ating munting channel. 99% nga sa ating manonood ay hindi pa nakasubscribe, kaya mag-subscribe ka na. 1988, nagkamit lamang ng bronze medal ang Team USA sa Olympics dahil hindi pa nga pinapayagan ang pagsali ng mga NBA players noon sa torneo para mag-compete. Ngunit noong 1989 ay na-lift ang restriction na ito dahil sa pagbabago ng FIBA rules. Kaya't 1992, nabuo ang Dream Team na kinakatawan ng mga NBA superstars. Ito nga ang unang pagkakataon na irerepresenta ang Amerika ng mga professional basketball players, na siyang nagdomina sa bawat laro at nagbalik ng gintong medalya para sa Amerika. Ang Dream Team nga ang itinuturing ng nakararami na greatest basketball team ever assembled. Ang Dream Team ay binubuo ng mga NBA legends na sina Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson, kasama sina Scottie Pippen, Clyde Drexler, Charles Barkley, David Robinson, Patrick Ewing, Chris Mullin, Karl Malone, Johnny Stockton at si Christian Laettner na isang college superstar. Sa paglipas ng mga taon ay lalong naging tanyag ang basketball sa buong mundo at ang mga manlalaro ng ibang bansa ay mas nagiging mahusay na. Nakakahabol na nga sila sa laruan ng Amerika. Patunay dyan ang 2004 Olympics at 2006 FIBA World Cup, kung saan ang USA Men's Basketball Team ay nakakuha lamang ng dalawang sunod na bronze medal sa kabila ng umaapaw na talento ng mga USA team na ito. Kaya't nabahala ang mga kano at pinagtuunang maigi ng USA Basketball ang kanilang programa patungo sa 2008 Beijing Olympics upang muling maibalik ang gintong medalya sa kanila, kung saan pinagsama-sama nito ang mga best players ng Amerika sa mga panahong ito upang ibawi ang pagkabigo. Kaya't nabuo ang grupong binansagang Redeem Team na kagaya ng Dream Team ay dinumina din ng kanilang mga katunggali. Ang Redeem Team naman ay pinangungunahan ni Kobe Bryant, LeBron James, Dwayne Wade, kasama sina Carmelo Anthony, Dwight Howard, Chris Bosh, Jason Kidd, Chris Paul, Carlos Boozer, Deron Williams, Tayshaun Prince, at Michael Redd. Ngunit sino nga ba talaga ang mas mahusay na grupo? Simulan nating ipagkumpara ang top 3 best players ng bawat squad na ito. Kung titingnan, ang Dream Team ay punong-puno talaga ng mga talento at great players. At hindi na kailangang itanong kung sino ba ang top 3 players ng team na ito. Walang iba kundi si Michael Jordan, Magic Johnson at Larry Bird. Silang tatlo ang dahilan kung bakit lalong naging popular ang basketball sa buong mundo noong 80s at 90s, at ang bawat isa sa kanila ay pwedeng ikonsiderang kasama sa top 10 greatest players. Napakahusay nga ng tatlong players na ito. Walang duda, si Michael Jordan nga ay nasa tuktok ng kanyang kalakasan at kasikatan na dinudumina ang NBA sa mga panahong ito, na nanalo ng kanyang ikalawang kampyonato. Ngunit ang malaking problema sa mga panahong ito ay wala na sa prime si Larry at Magic. Sila'y malayo na nga sa kanilang kalakasan.
Si Magic Johnson nga ay retirado na sa mga panahong ito dahil noong 1991, kanyang inanunsyo ang pagkakaroon ng sakit na HIV. Ngunit bumalik ito sa basketball para sa 1992 Olympics. Makikita mo pa rin ang husay nito, ngunit hindi na siya ang dating Magic Johnson na nakilala sa kanyang pagdudumina noong 80s na isang kampiyon at MVP. Samantalang si Larry Bird ay 35 years old na dito at dinadalaw na ng mga injury nito, kaya't limitado ang kanyang mga naging minuto sa Olympics Games. Ang Dream Team na ito ay merong prime Michael Jordan, Magic Johnson na merong karamdaman at lipas na sa kanyang prime, at si Larry Bird na malayo na din sa kanyang dating laro na puno na rin ng injury. Kung ikukumpara natin sa top 3 best players ng Redeem Team na sina Kobe Bryant, LeBron James at Dwayne Wade, sila nga ay nasa kanilang prime. Si Kobe ay nasa kasagsagan ng kanyang kalakasan, isang MVP na kagagaling pa lamang sa 2008 NBA Finals, ngunit nabigo sa Boston Celtics. Nakakatakot ang bersyon na ito ni Black Mamba na kagagaling pa lamang sa kabiguan, kaya't pinagsumikapan pa nitong mas maging mahusay at naghanda ng matindi para sa 2008 Olympics. Si LeBron naman ay 24 years old pa lamang sa mga panahong ito, batang-bata, ngunit sa nakaraang taon ng 2007 ay binuhat niya ang kanyang koponan patungong NBA Finals. Si Dwayne Wade naman ay isa ding NBA champion noong 2006 na nasa kanyang prime. Pinangunahan nga rin nito ang Redeem Team sa scoring noong 2008 Olympics na merong 16 points per game average. Ang tatlong ito ay nasa kanilang 20s na nasa prime pa nila. Malaking kabaliktaran para sa 1992 Dream Team. Bukod kay Jordan, sina Bird at Johnson ay wala na sa prime. Kaya't ibigay natin ng isang puntos para sa Redeem Team. Ngunit kung titingnan naman natin ang iba pang manlalaro sa roster ng Dream Team, ay dito na nagkaroon ng advantage ang grupong ito. Dahil ang mga big men ng Dream Team ay hindi matatapatan ng kabilang grupo. Ang 2008 USA ay merong prime Dwight Howard sa kanilang team na isang top player sa liga sa mga panahong ito at isang halimaw sa ilalim ng basket, lalo na't kung pag-uusapan ng depensa. Ngunit bukod sa kanya ay wala na nga silang masasabing kayang tumapat sa big man ng 1992 USA dahil ang kapalitan niya lamang ay si Chris Bosh at Carlos Boozer. Walang duda na magagaling din ang big man ng 2008 USA team, ngunit kung itatapat sa 1992 USA, hindi nga ito kakayanin tapatan sina David Robinson, Patrick Ewing, Karl Malone at Charles Barkley sa ilalim ng basket. Imagine ang mga halimaw na manlalarong ito ay nagsama-sama sa isang koponan. Napakalakas nga ng backup ng Dream Team. Sila'y kasama sa mga greatest centers at power forward sa NBA history, kaya't 1 point naman para sa Dream Team. Sa kabilang banda, ang basketball at ang NBA ay dumaan sa pagbabago. Kung noong 90s sa NBA ay hindi masyadong nagre-rely sa 3-point area ang mga manlalaro, ay ito naman ang naging advantage ng 2008 team dahil sila ay may magagaling na 3-point shooters. Kung ikukumpara nga natin ang court sa NBA at FIBA, ay mas malapit ang 3-point area sa FIBA court kesa sa NBA, na malaking advantage para sa mga shooters dahil sa mas malapit na 3-point area na makakaapekto sa kanilang outside shooting. Si Kobe at Melo ay mga great shooters na mahilig sa mga long 2-point jumpers. Sila nga ay atras na lamang ng kaunti at 3 points na. At ang mga big man nga ng Redeem Team ay may tira din sa mid-range kagaya ni Chris Bosh at Carlos Boozer. Hindi rin naman magpapahuli ang mga shooters ng Dream Team dahil meron din silang decent shooters sa team kagaya na lamang ni Chris Mullin, Clyde Drexler at Larry Bird. Ngunit ibibigay natin ang parting ito sa Redeem Team dahil mas nakakalamang sila kung usapan ay shooting. At panghuli atin namang tatalakayin ang lalim ng bench ng bawat koponan. Ang
Ang kadalasang nasa starting 5 ng Dream Team ay sina Magic, Jordan, Pippen, Barkley at Robinson. Laban naman sa first 5 ng Redeem Team na sina Chris Paul, Kobe, LeBron, Carmelo at Dwight Howard. Napakagandang 5v5 nga nito dahil hindi mo basta-basta masasabi kung sino ba ang mananalo sa limahang ito. Ngunit kapag pinagpahinga na ng bawat team ang kanilang first 5 at binalasan na ang bench ng bawat kupunan, dito nakalamang ang 1992 Dream Team dahil sa lalim ng kanilang players na maaaring hugutin. Ang second unit ng Dream Team ay sina Stockton, Clyde Drexler, Larry Bird, Karl Malone at Patrick Ewing. Nakakatakot nga ang grupong ito na pwede pang gawing starting 5 ng USA dahil ang mga bench na ito ay may depensa, shooting at rebounding na wala ka nang mahihiling pa. Kung itatapat natin ito sa bench ng Redeem Team na sina Williams, Dwayne Wade, Tayshaun Prince, Carlos Boozer at Chris Bosh, maliban kay Wade at Bosh ay malayo na ang talento ng ibang players na ito kumpara sa kalidad na meron ang 1992 Dream Team, kaya't isang puntos para sa Dream Team. Kung ako naman ang tatanungin mga boss, kung magkakaroon man ng 7-game series ang Dream Team laban sa Redeem Team, ay pipiliin ko ang 1992 USA Team. 4-2 pabor sa grupo ni na Jordan, Magic at Bird. Anong masasabi nyo patungkol dito mga boss? Sang-ayon ka ba dito? Ano ang mas malakas na team na nabuo para sa iyo? I-komento mo na sa ating comment section at babasahin nating lahat yan. What's up mga boss? Kung gusto mo pang makakita ng mga ganitong video, ay huwag kalimutang mag-like, share and subscribe. At shoutout din pala sa ating mga bagong viewers. Maraming salamat po!